just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mga kapatid, I speak Jesus everywhere I go. Whatever I do, I always think about Jesus. I speak Jesus. Hindi ho abnormal yung ganon. Because my master, ang aking boss, ang aking Lord, ay si Jesus. I can follow orders.
You know that, mga kababayan kong Filipino Christians. I follow orders. I don't ask why. I just follow orders. As a military veteran, I follow orders. Follow orders. You obey the words, obey the orders. Complain later. Ganun lang man yun. Ganun din ang nais ng Panginoon sa atin. Nung sinabi niya, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, Jesus said, follow me and carry his own cross. Cross. Meron tayong mga cross sa buhay, which is, yung cross na yan ay mga trials, may sufferings, pain, at hindi lang yun. We felt na tayo ay parang iniwan, kinakalimutan, at parang minsan nararamdaman natin parang wala nagmamahal sa atin. At parang walang taong gusto magmahal sa akin. Nararanasan niya, nararamdaman din natin yun. Pero hindi yun. Don't think about that because, you know, the love of God ay enough sa atin na maramdaman ng tunay na pag-ibig. Although may mga ibang tao na naghahanap ng pag-ibig sa isang lalaki o sa isang babae, parang hindi siya napapansin o napupuno. Pero hindi yun. Kinakailangan you immerse your own life, self, to the Spirit of God, the Gospel of God, and you will know what's the purpose and plan of God for you. Malay nyo, yung babaeng ipinapanalangin nyo, hindi man kayo magkita ngayon. Sa susunod, magkikita kayo niyan. Ganon din yung lalaki. Ipinapanalangin niya yung babae, subalit parang sa tingin niya ay walang ano sa kanya yung babae. Don't think about that. Someday, your path and her path ay magko-cross yan. Because lagi niyong tandaan na God has always a plan, a perfect one. Yung timing ang maganda ron. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami ng false prophet, false religion, and false teachings. Kasi double time si Satan na hatakin niya pababa ang mga tao. Di ba sinabi ng Panginoon na minsan pa, di ba, ang pananampalataya natin ay yayanikin. Parang sifter. Ano yung sifter? Yung mga malalaking bato, di ba? Pag malaki yung bato, doon lang sa ibabaw ng sifter yon. Babagsak yung parang large, medium, tapos small, tapos extra small. Kapag maliit lang na bato, bumabagsak sa pinakailalim yan. So, alam niyo ba yung sifter na yun? Sa mga gravel company na nagse-separate na malalaking bato, boulder ang tawag, pagkatapos yung mga rock, pagkatapos yung maliliit pa, tapos yung gravel na nilalagay sa pinangahalo sa simento, sa mga concrete, sa mga foundations. At meron pang maliliit talaga. Yung mga maliliit yun, ginagamit din yun sa mga pang-fence, fencing, paglalagay. Tapos pinakamaliliit pa, parang buhangin ang size. So bumabagsak. Laging ang maliliit na bato ay laging nasa bottom. Why? Because sinabi ng Panginoon na isisift tayo tulad ni si Peter, si Apostle Peter, di ba? Isisift, aalugin o tawag sa atin yun sa Pilipino ay yung tulad ng tawag rito yung binibistay. Ang naiiwan sa pinaka-top ay yung malalaking bato. So ganun din, if your faith is big as a rock, is a boulder, size boulder, hindi ka babagsak sa pinakailalim. Only small rocks ang babagsak sa ilalim. Why? Tulad ng pananampalataya, if your faith is too small, just like
tinatawag na a grain size rock yung faith mo, babagsak ka. Ano kinakailangan? Kinakailangan yung ating pananampalataya ay maging malaki, lumalaki everyday yung faith natin. Ang sabi rito, dito sa Acts chapter 20 verse 29. Tingnan natin ho rito ha. The Ephesian elders exhorted, yung mga taga-Epeso, yung church sa Ephesian, nandun yung, alam nyo dun sa Asia Minor, which is modern day Turkey ngayon, nandun yung churches, 7 churches. At nangaral yung mga alagad doon. Tingnan natin ho, na maraming mga ano rito, si Apostle Pablo to, journeys in Greece. Sa Greece, nagpunta siya. Sa Troas, yan. Yung mga Eastern Europe to Eastern Europe. Pagkatapos, sa Miletus naman siya. Pagkatapos, dun sa Ephesia, nag-exhort siya. Eto, dito tayo muna. Ang sabi rito, tingnan muna natin ho rito. Dito sa Acts chapter 20:29. Ito yung exhortation ng Apostle Pablo. Ang sabi niya sa verse 29, "For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock." Verse 30, "Also from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves." Verse 31, "Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears." Sinabi ng Apostol Pablo, ang mga false prophet ay hindi lalabas o darating yan galing sa ibang religion. No. Hindi darating doon. Ang sabi niya, alam kong pag-alis ko, pag namatay na si Apostol Pablo, sabi niya, "For I know this, that after my departure," pag namatay na siya, "savage wolves will come in among you." Darating yung savage wolves, mga asong gubat. Ito yung sinasabi ng Panginoon, asong gubat na nag-anyong tupa, nakapasok sa church, nakapasok sa iglesia o pananampalatayang Kristiyano. Savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Walang, ibig sabihin, hindi niya patatawarin yung mga tupa, yung mga members. Verse 30, "And also from among yourselves, men, at magmula sa inyong mga miyembro, sa inyong mismo," ang sabi, sa tinatawag na pananampalatayang Kristyanismo, "men will rise up." Lalabas sa inyo, magsasalita ng mga perverse things to draw away the disciples after themselves, upang pagwatak-watakin ang mga tagasunod ng Panginoon at upang may makuha sila. "Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears." Ang mga false prophet, false teaching ay hindi magagaling sa labas. Manggagaling mismo sa loob ng isang church na kung saan ay nagpa-practice o lumalayo sa tunay na aral ng Panginoon. At kapag mayroong isang sablay lang na aral dyan, ay yung wolves in sheep clothing ay unti-unti nang iaanmas ang kanyang sarili. At sila, yung mga mabubuting tao, yung mga talagang nagpapakabanal na tao sa loob ng church, ay sisirain nila. Wawasakin nilang sabi, hindi nila i-spare ang flocks. Anong gagawin? Nandito na yan na dahil sa greediness nila, they will preach how to make money. They will
preach material things o yung tinatawag na material blessing, yung tinatawag na instead of spiritual blessing, material lagi ang sinasabi sa mga tao na kung saan if you give, you will be blessed materially by God. God is not a material God. God is a spirit. He wants us to bless with the spiritual gifts from heaven. Anong sabi rito? Verse 30, also from among yourselves, men will rise up. Lalabas ang mga maling aral doon mismo sa mga fellowship na inaatinan nyo. Doon mismo sa mga leadership ninyo, sa mga elders ninyo kung tawagin, elders of the church. Doon mismo lalabas ang mga false prophet, hindi ho sa ibang religion because Christ know already, yung mga religion na yun ay bounded to hell yun. Pero eto, nagdo-double time si Satan, dun siya kukuha, mamimingwit ng mga mahuhuli niyang isda, meaning Christians. Kung si Apostol Pedro ay fishers of man, even Satan can do fishing doon sa church na yun. Kasi meron siyang isang fisherman doon. Ayun yung false teacher na false prophet na nagsuot ng sheep clothing at siya ang nag-i-introduce ng mga false teaching. Halimbawa, yung tinatawag na yung uso ngayon sa mga born-again Christian na if you give money, God will give it back sevenfold, which is wrong. Unang-una, tithes and offering, walang tinuro ang Panginoon. Nakita niyo ba kapag nagbabasa kayo ng Biblia, did Jesus Christ mention tithes and offering? Meron siyang binanggit yung mga Pariseo nagta-tithes and offering. Kumim, tumim. Dapat ninyong gawin yan. Hindi naman tayo mga Pharisees eh. At hindi naman in-encourage ang Panginoon yung 12 disciples na mag-tithes and offering, di ba? So yun, pinagmumulan ng kasamaan yung tithes and offering na yun na ginagawa ng mga born-again Christian ngayon. Yung mga preacher. Because it's a source of corruption. Yung money na kinukuha nila roon, umaasa sila roon, lalo sila nagdi-deliver ng mga message, mga false hope na instead of spiritual na blessing galing sa Diyos, material ang sinasabi sa tao. If you give, God will give it double portion. Wow! Makikita natin, di ba? Sa ngayon, sa panahon natin, we are in the last days. At ang sabi ang mga tao, magiging makasarili, greedy. Hindi lang yun sa worldly community, kundi doon mismo sa church, sa fellowship, may mga nakapasok na ho. Marami nang nakapasok. At sila, ini-introduce nila yung mga doctrine na fatal doctrine. Nakamamatay. Ang sabi rin dito, pag alis niya, di ba? Lalabas sila. Ang sabi rito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostle of Christ. Yung mga gumagawa nun, nagpapanggap na apostol o lingkod ng Diyos, deceitful workers, mandarayang manggagawa. Nagtatransform sila into the apostle of Christ. Hindi ka taka-taka. Si Lucifer nga nagtatransform na angel of light, si Satanas. So, gawain ng mga anak niya yan. Yung mga false teacher and false prophet sa loob ng mga Christian fellowship, churches, born-again Christian fellowship. You will see them. You will recognize them kapag pinipreach lagi nila ang material blessing. Pinipreach lagi nila na this is you need to do. There are 7 steps in order for you to receive blessing from God, which is demonic, sasabihin ko sa inyo. Material blessing. Ano sabi ni Jesus Christ about material blessing? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sino magdadagdag? Ang Diyos. Hindi ikaw ang maghahanap. God will add it up to you. You only need to do is to believe in our Lord Jesus Christ. Have faith in Him. Sumunod ka sa Kanya.
Spiritual blessings ang hingin mo sa Kanya. And then while you're working, you keep on working, go to your work, sa job site mo o sa office mo, on time, hindi late. Yun ang kailangan ninyo. And then, the same na mag-function ka ng properly sa work mo upang ikaw ay ma-promote, hindi ma-demote. So makikita natin, mga deceitful workers ang mga nasa born-again Christian church ngayon. I'm telling you, sila ang binabanggit dito in the last days because we are in the last days. Ang sabi rito sa 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were also false prophets among the people of Israel noon. Even as there will be false teachers among you. See? Saan lalabas ang mga false teachers? Doon ba sa ibang religion? Hindi. Bounded na sa hell yung mga yun eh. Lalabas sa mga false teachers, ang sabi ni Apostol Pedro, even as there will be false teachers among you. Doon sa grupo ng mga born-again Christian churches, na mga fellowship, ng mga nag-hallelujah, who will secretly bring in destructive heresies, mga heretics. Ito yung mga nagdadala ng mga false doctrines. Even denying the Lord who bought them. Dinideny na nila si Lord. Dahil ang ipinangangaral nila how to become rich, how to get material blessing, how to receive blessing from the Lord. Yun lagi sila. And then, yung doctrine nila ay mauuwi sa swift destruction. Verse 2, 2 Peter chapter 2 verse 2, and many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. Yung pinangaral ko sa inyo, in the last day, mga blasphemers lalabas. Dahil sa mga false teachers na ito, na ang aral ay destructive, ay ibablaspheme ng mga tao ang Diyos mismo. Hindi alam ng mga nagbablaspheme na yung mga false teachers na yon ay hindi talaga connected kay Jesus Christ. Hindi member ng body of Christ. Hindi sila kamay, hindi sila paa, hindi sila mata ng church. Sila ay tinatawag na mga outsider na nakapasok lamang dun sa church. In-appoint ng mga corrupt elders. Sinasabi nila, meron akong calling kaya nandito ako. Pero ang totoo niyan, hindi. Ang calling nila ay ang kanilang laman, ang kanilang lust of the flesh. Mga kapatid, mag-i-introduce sila ng mga secret, destructive heresies. Ito yun. Yung mga aral nila, yung prosperity gospel preaching nila, na kapag ikaw ay nagbigay, ipoprosper ka. Puro pagbibigay, puro pera. Pera dito, pera doon, pera, mukhang pera. Hindi nila binibigyan ng glory si Jesus Christ. There is no more like spiritual blessing from the Lord ang ginagawa ng mga taong ito. At ayaw na nila ng tinatawag na carrying the cross. Lagi nilang sinasabi yung mga Bible preacher na ito sa mga born-again Christian churches, sinasabi nila na binuhat na ng Panginoon ang suffering. Kaya gusto ng Panginoon, ibe-bless ka, material blessing. Yan, ang kailangan mo. Blessing, magandang bahay, magandang buhay, magandang sasakyan. Ano sabi ni Jesus Christ? In this world, you have tribulation. Why? Why there's a tribulation? Habang kahit Christian na tayo, mananampalataya. Why? Because this is not our home. This earth is not our permanent home. Ang sabi nga na while we are on this world, lumalakad tayo dito sa mundo bilang human beings, bilang mananampalataya, we are not of this world. We are not of this world. We're still in this world, but we are not of this world. Hindi tayo worldly.
Subalit yung mga preacher na ito, laging sinasabi nila sa mga member nila, pagpapalain kayo kung magbibigay, puro pagpapalang material at demonic blessings. Kaya mga kapatid, ayaw nila ng tinatawag na tribulation, ng hirap. Jesus said, in this world you have tribulation. And sabi ni Jesus Christ, kung gusto mo sumunod sa akin, carry your cross. Hindi one time lang. Carry your cross. Tulad ni Apostol Pablo, ang sabi niya, lagi niyang daladala sa kanyang katawan ang cross ni Jesus Christ, ang death and resurrection niya. Mga kapatid, wake up. Ang inaatinan mo bang fellowship o churches o Bible, they call it Bible-believing church, ay talagang sa Diyos? Talagang si Jesus Christ ang Panginoon? Talagang tinuturo ang pure gospel, just like a pure honey na gospel? If not, you better think about it. Think about your soul, your future. Kapag ang future mo ay hindi papunta sa heaven, it's dangerous. Think about that. Kaya sabi rin dito na ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, in the last day, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, evil desires yun, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Pag sinabing nangangati ang tenga, yung mga tao ngayon, bawat teaching ni Jesus Christ, yung mga false teachers na yun na lumalabas doon sa mga full gospel churches, born again, kasama yan. May itching ears. Ayaw na nila sa mga aral ng Panginoon, nangangati na. Para sa kanila, wala tayong kikitain dito. We need to bring a new teaching. Mga evil teachings yun. Yung mga fatal na teachings yun. According to their own desires. Flesh, lust. Ang sabi rito, they will heap up for themselves teachers. Eto na. Yung mga tao, mas gustong-gusto nila nagsasalita yung preacher patungkol sa ginhawa sa buhay, patungkol sa material blessing, patungkol sa pagpapala daw. Yan. Ayaw na nilang marinig ang bawat mananampalataya ay may mga trials, persecution, pagsubok, tribulations. What just Jesus said? In this world, you have tribulation. In this world, maaaring tinatanong nyo, anong verse ba yun? In this world, ye have tribulation. Book of John yan, sigurado. O, tingnan natin. John chapter 16, verse 33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. These things I have spoken to you. Jesus said, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito, that in me, sa akin, sabi ng Panginoon, meron kayong kapayapaan. You may have peace. In the world, you will have tribulation. So, kay Jesus Christ ang peace because He is the author of peace. While we're still in the world, we have tribulation. Partakers tayo ng Panginoon sa tribulation, sa hirap na inabot niya. But be of good cheer, ang sabi, magala kayo. Dahil ba merong material blessing? No, hindi ho. But be of good cheer, I have overcome the world. I have overcome, napagtagumpayan ko na. Kung napagtagumpayan ng Panginoon ang tribulation sa world na ito, nung siya ay mabayubay sa cross of Calvary at mag-resurrect at umakyat sa langit, ay gayon din tayo, be of good cheer. Big sabihin, look at me, I overcome the world. Huwag kayong panghinaan ng loob. Magpatuloy kayo. Kasi this world, ang world na ito ay wawasakin ng Diyos sa huling araw. We are not of this world, ang sabi. We are still in this world, but not of this world. Maliwanag po yan. We are not
of this world o children of this world like those people na walang dinidiyos. Ibig sabihin, walang pakialam sa mga spiritual na bagay. Tingnan natin dito sa verse na yon. John chapter 15 verse 19, Jesus said, siya may sabi nito eh. Sabi, if you were of the world would love its own. Kung kayo'y makasanlibutan, kayo'y mamahalin ng sanlibutan, ang sabi. Ngunit, yet because you are not of the world, hindi tayo taga-sanlibutan, we are not of the world, but I chose you out of the world. Therefore, the world hates you. Kaya tayo kinamumuian ng sanlibutan because hindi na tayo taga-sanlibutan. Parang ano yan eh. Isang taong mag-a-abroad. Nandiyan na yung visa mo, US visa, passport, airplane ticket, mga bagahe mo naka-ready na. Yung kapitbahay mo nagngingit-ngit sa inggit, di ba? Asar na asar. Galit na galit. Naiinggit siya sa'yo. Kasi ikaw ay aalis na ng lugar mo na yon. Ika'y pupunta na sa Amerika. Halimbawa, ganon. Doon ka natitira. Doon ka na magtatrabaho. May mga nagagalit, di ba? Merong iba natutuwa, yung kamag-anak mo yon, yung mga mahal mo sa buhay. May iba naman, kapitbahay mo, nagagalit. Si Aling Marites. Sasabihin niya na, naku, magyayabang na naman yan. Naku, hindi tayo bibigyan ng kahit isang latang spam yan. Naku. They will hate you. Because, sasabihin, ang yabang niyan, nakarating lang na Amerika, di ba? Ganun ho yan eh. They will hate you because you are not from the Philippines anymore, di ba? Ibig sabihin, hindi ka na nagtatrabaho sa Pilipinas, sa ibang bansa ka na. So, makikita natin na kapag hindi ka nakabilang sa isang lugar, you're not of this world, we are not of this world, ay mamumuhi ang mundo sa'yo. Kasi, ibang terminology na ginagamit natin. We always say, Jesus is Lord. Jesus is the only Savior. We preach the gospel. We mention the Bible. We put up the Bible, those Bible verses sa inyong mga profile, sa social media profile, lahat. And then they are like, nasusunog sila, nagagalit sila. Tulad nga sa Panginoon, di ba? Sabi ng kasulatan, ng prophecy, nagagalit sila ng walang kadahilanan. Kaya nga hinuli nila at pinako ang Panginoon sa krus. Ang sabi ng John 17 verse 14, Jesus said, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. We are not of this world. Tandaan niyo yan, mga tunay na mananampalataya, we are not of this world. We still living in this world. Subalit, we are not of this world. Meron ka ng tinatawag na citizenship from another place, which is heaven. We are citizens of heaven, sabi ng Apostol Pablo. Kaya linaw ho mga kapatid, we are not of this world, they are not of the world, just as I am not of the world. John chapter 17 verse 6, Jesus said, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, our Lord Jesus Christ. Philippians chapter 3 verse 20, at upang makarating na tayo at makasama doon sa langit. So, hindi na tayo tinatawag na world citizen o worldly citizen, kundi we are the citizens of heaven. Kaya anong sabi? Colossians chapter 3 verse 2, if you're citizen of heaven, set your mind on things above, not on things on the earth. Hindi mga bagay sa mundo, hindi material, ibig sabihin. Hindi material na bagay ang ilagay nyo sa isip nyo na, sa halip mga bagay na above. Set your minds on things above. Spiritual. Heavens. Na mga bagay ng heavens. Not on things on the earth. Hindi mga bagay dito, hindi mga material.
Na tulad na ipinapangaral ng mga false pastor, born-again Christian pastor, na mga tinatawag na prosperity gospel pastors na yan. Na sila, pinaasa nila mga tao na material blessing, ginagawang materialistic ang mga tao. Jesus said, set your minds above because we are not of this world. Because we died in Christ and our life is hidden with Christ in God. Colossians chapter 3 verse 3. When Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. Etong tama. Ito ang pure as a honey, pure honey na gospel. Sweet in the taste but bitter in our stomach. Maraming po salamat, Brother Joe. To God be glory in Jesus' name. God bless you lahat. Sa susunod pong muli. At lagi niyo tandaan yan, na ang layunin ko ay imulat kayo sa katotohanan. Hindi tayo taga rito. Kailanman ay hindi tayo magiging taga rito sapagkat tinubos na tayo ng Panginoon at tayo ay taga-langit na. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Hallelujah, Amen.